Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, John chapter 15 verses 8 to 10. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. To remain, part 2 po ito ng pag-aaral natin yesterday. And today, i-introduce ko po kayo sa isang bagong salita na maaaring hindi nyo pa alam. Yung salitang covenant. Napakahalaga po ng salitang covenant sa Old Testament. Kasi ang kahulugan po nito ay malalim na pagmamahal at pakikipagkasunduan sa Diyos. So sa Biblia po nire-require tayo ni Lord na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yung po sinasabi ng Mark chapter 12 verse 30. Kaya dapat po malalim yung pagmamahal natin sa Kanya. At ang covenant po, ang ibig sabihin po niyan ay tipanan, kasunduan, malalim na pagmamahal sa isa't isa. At sa Old Testament po, para i-bless po ang isang tao, kailangan po ay makipag-covenant siya sa Lord. Yung po sinasabi ng Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Sabi rito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang utos, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos nyong si Yahweh. So mapapansin nyo po, yung blessing ay nagta-travel po yan through covenant relationship. At sa huling araw po, marami pong manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Sabi po sa Revelations chapter 3 verse 15, nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man. So, maraming Christian po ang magiging ganyan. Bababaw po yung kanilang pagmamahal sa Lord. At makikita po yan sa kawalan ng commitment, pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Kaya makikita po ninyo sa Biblia, challenge tayo na maunawaan natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo para tayo po'y mapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. So dito po mahalaga makita natin yung kahalagahan po ng covenant relationship with God. At ang ibig sabihin po ng salitang remain, katulad po ng pag-aaral natin yesterday, is to abide. Ibig sabihin dapat nananatili po yung relationship natin sa Kanya. At bilang mga alagad, dapat po nagbubunga tayo. At yung kakitaan tayo ng malalim na pagsunod, pagmamahal sa Diyos. Kaya kung kayo po'y matagal ng Christian at napapansin po ninyo hindi kayo namumunga, baka po ang kulang sa inyo ay ito pong covenant relationship with God. Kadalasan po kasi nakikita ko po sa maraming Kristiyano ngayon ay yung kawalan nila ng commitment sa Panginoon. So ano ang dapat natin gawin? Unang-una po dapat mag-focus tayo sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Panginoon at sa Kanyang salita. Ako po, ang ina-advise ko po sa karamihan na akin po pinapangaralan ay huwag munang mag-minister kaagad. Yung iba kasi excited mag-serve, maglingkod kaagad. Magpakalalim po muna tayo sa salita ng Diyos. Magpakalalim po tayo sa pagkaunawa po ng mga aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Huwag po muna tayo ma-involve sa mga ministries. Alam niyo po, minsan nga temptation pa yan kasi akala natin lalo tayong lumalalim sa Panginoon kung tayo nagse-serve na kaagad. Pero totoo, marami po na mga Christians mababaw dahil hindi sila lumalim muna sa salita ng Diyos. Huwag niyo pong pakanasain yung kayo'y mapunta agad sa entablado o maging worker kaagad. Ang gawin po ninyo, ipalalimin ninyo yung ugnayan ninyo kay Lord at sa Kanyang salita para lumalim po yung inyong commitment sa Kanya. Number 2 po, maging maingat tayo sa pagsunod. Alam niyo po ba na
yung slight disobedience lamang po, yung konting disobedience lamang po, minsan na po forfeit na po yung blessing sa ating buhay. Ano po? At tandaan po natin yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Yung ibang mga Christians, okay lang sa kanila, a-attend sila sa church every Sunday, ano po, pero binabaliwala nila yung obedience. Kaya napakababaw po ng kanilang covenant kay Lord. Ano po, ang tinitignan po ng Lord yung obedience Ano po, yung pagsunod. At yan po yung hahayag sa iyong buhay. Nakikita po yan sa iyong itsura. Nakikita po yan sa iyong kilos. Kung paano ka gumaganap ng iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya yung iba, gustong-gusto nila agad nasa ministry. Ang mahalaga po obedience muna, pagsunod. Baka may mga areas ng iyong buhay na hindi pa nakapasakop sa Panginoon, kailangan ay magpakalalim ka muna sa obedience. Pangatlo, kailangan kung makikipag-covenant ka kay Lord o mangangako ka, huwag mong sisirain. Ayaw ng Lord yung ikaw ay sumisira sa iyong pangako. Yung po sinasabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Kung ikaw ay mangangako kay Lord sa church, ano po sa paglilingkod mo, maging sa tao, kailangan tuparin mo agad. Kasi ganun po ang kahulugan ng covenant relationship. Hindi ka sumisira sa iyong pangako. Panghuli, mamuhay ka ng may pag-ibig. Mahalaga ang pag-ibig kasi sa pamamagitan lamang ng pag-ibig, doon natin mararanasan ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Maraming hindi po namumunga dahil po sa kawalan ng pag-ibig sa kanilang puso. Napakahalaga po bilang Kristiyano na ikaw ay mamuhay ng may pag-ibig, yung wala kang kaaway, kagalit o kasamaan ng loob. Kasi sa pamamagitan niyan, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Muli, naintindihan namin yung kahulugan po ng salitang covenant. At ito po pala ang kahulugan ng salitang remain. Isang malalim na pagmamahal, pagtatalaga, pakikipagkasunduan sa iyo, Panginoon. At nawa, sa pamamagitan ng covenant relationship namin sa iyo, Panginoon, matutunan namin na magkaroon ng malalim na commitment, matutunan namin na kami ay mamuhay ng may tunay na pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. At higit sa lahat, Panginoon, maranasan namin na kami mamunga sa lahat po ng aming ginagawa bilang mga alagad. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.